Tingnan niyo yung mga tabi niyo at bigyan niyo ng senyalis sa ganyan. You are born winner. Praise the Lord. Bakit nga ba tayo isinilang na panalo? Praise the Lord. Sa Genesis chapter 1 verse 28, then God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Praise God. Sa original creation po mga kapatid, the purpose of God to man is to dominate. Praise the Lord, sa mga hayop po. At sino po ba may kasalanan kung bakit ang aso po, ang pangalan niya ay aso? Pusa ay pusa. Sisihin niyo po si Adan. Amen? Siya po ang nagpangalan sa mga hayop sa kagubatan o doon sa paradise po, sa Eden. To win even over Satan. And we should be under our feet. Pero dahil po sa kasalanan, mga kapatid, tayo po ay naging talunan. At dahil po sa kasalanan, ang tao po ay nahiwalay sa tao. Ay, sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Number 2, bakit ka po tinawag o tinaguriang panalo? Because of your unique biological design. Mga kapatid, ang Diyos po ay against dun sa couple na nagsasama po without getting married. Praise the Lord. Amen. And how do we become winners? Meron palang during the intercourse of the couple, meron palang almost 300 million sperm cells na pumapasok po doon sa loob ng babae. Praise the Lord. And only one can win at pwedeng makipag-collide doon sa tinatawag po nating Excel. And all of us here are winners. Praise the Lord. Biruin niyo po, 300 million ang kalaban niyo. 300 million, almost 300 million po. And we are all winners. Tayo po ay nagtagumpay. At napakatagal pong proseso, mga kapatid, no? Kung paano po mabubuo ang embryo. Praise the Lord. Amen. Number 3, we are winners because of your success mechanism. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6. However, we speak wisdom among those who are mature. Yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. Tapikin mo yung katabi mo. Yan. O, gisingin mo. Baka natutulog eh. No? Praise the Lord. Ang utak po pala natin ay hindi natin nagagamit into its full potential. No? And madalas po, 1/3 lang po ng utak natin. Kaya, tinatawag po ang tao po ay sleeping giant. Kasi napakalaki po pala ng potential ng tao para mag-dominate o maging fruitful or maging successful. Pero hindi po ginagamit ng tao yan. Madalas po ang utak natin ay natutulog. Inutusan ka, minsan nakakatatlo hanggang 4, 5 utos, hindi ka pa rin sumusunod. Why po? Ang utak natin ay hindi nagpa-function well. Amen? Praise the Lord. Nagbigay sa'yo ng instruction, o ganito gawin mo, hindi ka sumusunod. Why? O madalas nakakalimutan mo. Why? Hindi po natin ginagamit ang ating mga tako or utak. Amen? So that, mga kapatid, yan po ang resulta kung bakit ang tao ay nagiging loser. Amen? Para po tayo ay manalo, mga kapatid, we must use our mind for us to become winners. Yan. No? Sabihin mo sa katabi mo yan. No, you should use your mind for you to become winner. Okay. So, ang plano po talaga ng Diyos sa tao ay laging magwagi.
Amen? And Jesus never tastes defeat. Jesus never tastes defeat. Our Father is a winner. Our Father is a champion. So you must be a champion. Praise the Lord. Ay, sino ba ang kalaban natin? Sino ba ang kalaban natin? Papayag ka ba matalo ka ni Satan? No. No? Anong sabi po sa Biblia? The enemy is under our feet. No? Tatapak-tapakan mo lang si Satan. Praise the Lord. Amen. A Christian is an athlete. So, sino po ba ang nakakilala kay John Jones? Sa UFC. I can do all things through Christ. Meron po siyang tatak dito. Meron siyang tattoo. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Praise the Lord. Ano po ang saying niya? Ito po last battle niya between Tercera. Ito po ang sinabi niya. To God be the glory. Jesus Christ, He reigns forever and ever. Thank you for Jesus Christ, for without Him, I can do nothing. Si John Jones po ay isa sa mga pinaka-batang champion of UFC. At the age of 24 years old, siya po ay naging champion. And until now, mga kapatid, siya po ay Kristiyano. Until now, no? Ang glory po ay lagi niyang ibinibigay sa ating Panginoong Yesus. I can do all things. Gaano man kahirap yan, gaano man kabigat ang problema mo, gaano man yung sakit natin, minsan sinasabi na tao, incurable, cancer. Pero dahil po sa kalakasan at dahil po sa pangalan ni Jesus, tayo po ay nagkaroon ng tunay na tagumpay. Amen. Praise the Lord. 2 Timothy chapter 2 verse 5. And also, if anyone competes in the athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. 1 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept my faith. The faith. Praise the Lord. Naalala ko tuloy, nasa youth camp kami, nagigit kami ng tubig. No? Medyo kakunti lang po ang distansya at mabigat yung pinaglalagyan namin ng tubig. Natusan kami ni Sister Beth, nakunin niya na yung tubig. No? Medyo mabigat nga po. At tumatapon yung tubig. No? Binuhat namin, papunta dun sa kitchen, at kakaunti na lang po ang distansya. Hindi pa namin tinapos. Hindi pa namin nadala dun sa dapat na destination po. Amen? Praise the Lord. Every day po, meron tayong battle at meron tayong race. Amen. Meron tayong mga meron tayong mga goals. And mga kapatid, to tell you honestly, ang Lord po ay natutuwa dun sa mga tao, mga anak niya, na lagi pong ang goal ay tapusin ang kanilang laban sa buhay. Amen? Ikaw ba yon, mga kapatid? Ikaw ba yon, kapatid? Amen. Ikaw ba yon? And before you become a winner, ang sabi po, you must have the mouth of the champion. Ano po ba ang mouth of the champion? Ano ang sinasabi niya? You should have the declaration of faith. You are believing in something deep inside of you. May problema? Hindi ko kaya. Wala ka pamasahe? Hindi ka pupunta ng Bible study. Praise the Lord. You should be optimistic and no room for negative thoughts. Kailangan po positive. Pansinin niyo po mga kapatid, no? Sa isang pamilya, kapag mayroon pong negative, no? Yan po minsan napagsisimulan ng pag-aaway o pagkakagulo. Amen? At sabi po ni David, 1 Samuel chapter 17, verse 46, wala dyan. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you
and take your head from you. And this day I will give you carcasses of the camp of Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth. And all the earth may know that there is God in Israel. Ito po ay sinabi niya kay Goliath. And we know, mga kapatid, na David po, tinalo niyo po si Goliath. And Jesus said, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, kapag wala po tayong pangamba o doubt sa ating sarili, pwede nating utusan ang bundok na lumipat sa kabilang bundok. But believe those things, he says, will be done. Ito po ay mangyayari. And he will have whatever he says. Tayo po ay makukuha natin, makakamtan natin lahat ng ating hihilingin kapag meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Meron din tayong faith, mga kapatid, sa ating mga sarili. Amen? Amen. Kaya ko to. Kaya ko to. Sabi mo nga, kaya ko to. Kaya ko to. Kaya ko to. Sabi mo sa katabi mo, maaaring mga katabi niyo may mga problema. Pagbalot ng maraming struggles, obstacles. Sabihin mo, kaya mo yan. Sa pamamagitan ni Kristo. Praise the Lord. Hindi natin nyo naman lahat. Kaya mo yan. Kaya ko to. Yan. And before you become a winner, the second thing you must do, you should have the discipline. Kapatid, sa atin pong mga Kristiyano, kailangan po meron tayong daily devotion every morning. And dun sa mga nag-aaral po sa school, ang kadalasan pong nagiging kaaway nila tuwing umaga, yung kanila pong alarm clock. Halos batuhin mo na, hampasin mo. Why po? Sobrang ingay. Dahil sa kakagising sa'yo. Amen? Ang sinasabi pa na iba, 5 minutes. 5 minutes. 2 minutes. Yung 2 minutes po nagiging 30 minutes. Tuloy-tuloy. No? And, yan po yung minsan nagiging resulta po ng pagkali or absent natin sa school. Amen ba? Ang isang Kristiyano po ay dapat mayroong disiplina, number 1, sa pananalangin at pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord! And number 3, you must be dependent to Jesus. Amen. God, without man, is still God. Amen. But man without God is nothing. You must be dependent to Jesus. For example, si Solomon po, mga kapatid, ang kalaban niya po sa pagiging hari, yung isang anak ni David, which named Adonijah. Adonijah po. Adonijah po ay sinuportahan ng commanders of the army of Israel. Which is, si Solomon po ang anointed as king by God. Which is guys, mga kapatid, sino po ang naging hari? Si Solomon. Ang ibig sabihin po nito, 1 plus God equals majority. Pakiramdam mo, nag-iisa ka lang. Pakiramdam mo, wala kang kwenta. Pero kapag kasama po ang Diyos, you can do anything. You can do everything. Even the hardest thing, even the hardest difficulties in your life, you can do. Why? You have God in your life. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung tayo po'y naniniwala sa kanyang mga pangako. And before you become a winner, you must know the weak points of your enemies. Sino po ba ang ating greatest enemy? Satan. Satan. Tama. Greatest enemy. Satan. Eh ano po ang panglaban sa kanya? The name of Jesus Christ. Colossians chapter 3 verse 17, and whatsoever you do,
in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Praise the Lord. Kapag nakakadinig na ang mga si Satan po and his devils, kapag nadidinig po nila ang pangalan ni Jesus, lalo na po kapag ang nagsasalita ay merong kapangyarihan, merong pananampalataya, sila po'y nanginginig at sila po'y umaalis. Amen? Bakit po? Ikaw po ay may pananampalataya at hawak mo, binigyan ka ng karapatan ng Diyos na gamitin po ang pangalan ng ating banal na Panginoon. Ang pangalan po niya ay Jesus. Ang pangalan po niya ay Jesus. Amen. The mind of the champion. Next po. Sino po nakakilala kay Pat Riley? Siya po ay head coach of 5 championship teams, head coach of the NBA All-Star Game Team 9 times, and Hall of Famer. Ito po ang kanyang saying. A champion needs a motivation above and beyond winning. Next. Yan po. May kamukha yan dito. Si Brother Jervin ba yan? Okay. Yan. Muhammad Ali. Champions aren't made in the gyms. Champions are made from something they have deep inside of them. A desire, a dream, a vision. They have to have late-minute stamina. Sometimes, no, sa boxing po, sometimes hindi mo na kaya. Sobrang pagod. No, sobrang frustration, siyempre, minsan nabububog tayo, no, na yung focus natin nawawala. Pero dapat pala sa isang champion, no, hindi sila nawawala. No? Kahit hindi na pala nila kaya, yung isip at puso nila, kaya pa. Yung desire, yung vision, yung goal, yung objective mo to win the battle. Praise the Lord. They have to have the late stamina. Yung makipagsuntukan ka nga lang ng 30 seconds, no, nasubukan ko po yun ng high school, nakikipagsuntukan po ako 15 seconds lang. No, palit-palit kami. No? At yung 15 minutes na yun, maaaring mapilayan ka. Ako po, napilayan ako nun 15 seconds. And ito po, 12 rounds of boxing match. No? How can you endure kapag ikaw po ay tuguan na, bugbog na? Ang sabi niya, sino po yung madalas na nakakalaban niya? Si Joe Frazier. And malakas po sumuntok yun. Pero hindi po. Ang isang champion po, meron silang deep desire na manalo sa laban. Praise the Lord! Meron silang deep desire na manalo sa laban. Every one of us ay may mga laban po sa buhay. Gaano po natin kagusto manalo sa mga labang ito? Praise the Lord. They have to be a little faster. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than the skill. But the will must be stronger than the skill. Ano po yung will? Yung ating kagustuhang manalo. Yung po dapat pala ang nangunguna para tayo manalo. Amen? Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Lahat magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Ang ginamit ko po kasi mga example na yan dahil sila po yung mga kilala nating mga champions. Next po. Ito, may kamukha rito. Yan. Maraming kamukha yan dito. Yan po, si Manny Pacquiao. Yan. Halimbawa lang, no, kayo ang nagsasalita, si Manny Pacquiao po. The most important thing as a leader is you. Is your relationship with God. The most important thing as a leader is your relationship with God. Hindi po naalis, no? Hindi po naalis ang Diyos sa kanyang buhay. That's why He is reigning, no? Until now. Siya po'y natalo, pero hindi po siya natakot tumayo. Praise the Lord! Sabi niyan, only in death will I relinquish my belts.
kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa aking mga sinturon, o yung tagumpay na, yung mga reward po na kanyang nakuha. Siya po ay Division World Boxing Champion and also the Hall of Famer. Yan. Next, a champion should also be well equipped. Our manager is the Lord, and He will supply our needs. That's why kailangan po natin ang banal na Espiritu to teach us how to do in our battle. Praise the Lord. The champion must have a coach. You're not leaning onto your own understanding. Kailangan po meron sa ating nagko-coach, which is Jesus Christ. I remember the story of Gideon, mga kapatid. Ang Israel po ay taken capture for 7 years. Why po? Dahil sa pagsamba nila kay Baal, which is not God, hindi po siya Diyos. And Gideon po found favor from the Lord because he is worshiping one true God. The God of Israel, the God of Jacob, the God of Isaac. And the Lord and God chose Gideon to lead the army of Israel to fight against the Midianites. And nakapili po siya po ay nakapag-grace, makinig po kayo, siya po ay nakapag-grace ng 32,000 armies against Midianites. Imagine mga kapatid, ang kalaban po, ang Midianites po ay 135,000. 32,000 versus 135,000. Pakidivide nga. O, sabihin natin 1:4. 1:4 po ang labanan. Pero ang sabi po ng Diyos, masyado pang marami ang 32,000 na yan. Konti na po yun kasi 1:4. Diba? And bago ka maging warrior, well-equipped ka, marunong kang pumatay, natural. Matibay ang sikmura mo sa pagpatay. And I know na lahat po ng armies ng Midianites in Israel ay marunong po pagdating sa battle. Amen? Napakahirap pong talunin ng 4 na tao at nag-iisa ka lang. Amen? Ang sabi po ng Diyos kay Gideon, masyado pang marami ang 32,000 na yan. Bawasan mo. Pauwiin mo lahat ng takot. Pinataas niya ng kamay. Lahat ng takot ay umuwi. Lahat ng takot ay magtaas ang kamay. Sigurado kayo, ha? Sigurado kayo. Okay. Marami po, majority of the 32,000 po ay nagtaas ng kamay. 32,000 minus 22,000. 22,000 po ang nagtaas ng kamay at umuwi. Ilan po ang natira? 10,000. So, i-divide ulit natin yan. 10,000 versus 135,000. 1:13. Yung 4 nga lang, mahirap eh. Eh yung 13 pa. Pero ito po sabi ng Diyos, masyado bang marami yan? Masyado bang marami yung 10,000 na yan? Marami pa ba? Sa kaisipan pantao, lugi ka na. O liyamado ka. Liyamado ba? Adehado ka na. Kung ikaw po pupusta, saan ka pupusta? Doon sa 10,000 o doon sa 135? Siyempre, pupusta tayo doon sa mas marami at sa liyamado. Amen? Ang sabi ng Diyos, masyado pang marami yan. Ituturo ko sa iyo kung sino ang magpapanalo sa bansang Israel. Na baka sabihin ng tao na kaya sila nanalo dahil sa kanilang sariling lakas. At hindi nila i-recognize na ako ang nagbigay ng tunay na panalo sa kanila. Amen. So ganito po ang ginawa ng Diyos kay Gideon. Ganito po ang instruction na binigay.
Painumin mo sila sa batis at ituturo ko sa iyo kung sino ang magpapanalo sa bansang Israel. Pinainom sa batis, karamihan po sa kanila ay binitawan, itinapon ang kanilang mga sandata at uminom na parang aso. Ano? Gamit pala yung dalawang kamay, binitawan, lumuhod, humiga, at uminom na parang uhaw na uhaw. Karamihan po. So, I'm sorry for my, for my facial, Traction. binitawan ng espada, kanilang mga sandata, humiga, at uminom ng tubig. O baka naghilamos pa, no? Dirty na yung face nila eh. No, nag-travel sila, no? Mahaba po ang kanilang na-travel. Doon po sa kakaunti na naging mapagbantay po, hindi nila binatawan ang kanilang mga espada. Ginamit ang isang kamay para sa pag-inom. Miinom na nakaluhod, hawak ang espada, habang umiinom, sila po'y nagmamasid. Napaka nga, sila'y suguri ng kalaban. Ang sabi ng Diyos, piliin mo yung mga tao o yung mga army mo na umiinom na mapagbantay. Amen. At itong binilang po ni Gideon. Ilan po lahat yun? 300 na lang. 300. I-divide ulit natin. 300 versus 135,000. Dinivide ko na yan, huwag na kayong maghirap. No? Huwag na kunin cellphone nyo. 1 versus 450 soldiers. And that is very impossible to win. But for God, it is possible. Amen? But for God, it is possible. Isa lang ay session mo, natatakot ka pa. Iisa lang ang Bible study mo, hindi mo pa mapuntahan. No? No? At sabi ng Diyos, no? If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos, kahit nag-iisa ka lang, pero pagkasama mo ang Diyos, no one can defeat you. Nothing can defeat you, even your problems, even your difficulties, even the obstacles. No one can defeat you. That's why you are born winners. We are born champion. Amen. At lagi mo pong tatandaan yan. Paano po ang ginawa ng Lord? No? Ayoko mahirapan ang mga anak ko. Bakit hindi ko naman gusto yung mamatay ang aking mga anak. Ano po ang ginamit niya? Gumamit lang po siya ng trumpeta, gumamit lang siya ng banga at ng lampara. At sumigaw ang Israel. Ano sinabi niya? Ang espada ng Diyos at ang espada ni Gideon. Yan lang po ang ginawa nila. Alas 3 ng umaga, habang natutulog po sa kampo ang kanilang mga kalaban, sila ay nagpatugtog ng trompeta. At sabay-sabay po nilang binasag ang kanilang mga banga. Nagulat ang kalaban. Nakita ng kalaban na napakaraming army. Saan po nagmula yung armies na yun? And kala ng kalaban, mga kapatid, nakatabi lang nila ang kanilang mga kalaban. At sila po ay nagpatayan sa isa't isa. And the average po ng namatay during that psalm po is 120,000 armies po ang namatay sa kampo ng Midianites. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. And He can do that also to you. We are born champion. We are born winners. Why? Because of God's grace and goodness. Amen! Isang malakas pong palakpak sa ating Panginoon. At wala pong nakaligtas. Lahat po yun namatay. No? May mga tumawid sa ilog, pero may inutusan po si Gideon, ang tribo ng Ephraim, na sundan sila at patayin lahat.
Namatay ang dalawang hari, namatay ang dalawang prinsipe. And the God of Israel has won the victory. Praise the Lord. The God of Israel, the people of God, has won the victory. Amen? And Gideon po, until now, mga kapatid, no? Madalas tayo nakakarinig yung 300 stories, no? Sparta po yun. Yung 300 po na nakatukoy sa Biblia, yan po ay people of God. Amen? Which is the Israel. Praise the Lord. So you must have the coach. Kung hindi po nakinig si Gideon, maaring napahamak po ang bansang Israel. Can you imagine 300 verses, 135,000 armies? You cannot do that on your own. But because of God, because God is with you, you can do everything. You can do anything. Because God is with you. God is protecting you. God is guiding you. God is fighting with you. Amen. Praise the Lord. Amen. And the coach, mga kapatid, he chooses and he knows his player. Sa NBA po, pumipili sila. Si sister. Gusto na natin i-date si sister. Pero kinakailangan po dumaan tayo sa tamang proseso. Kailangan tayo magpaalam. Amen. Okay. At sabi ni Saul, habang nagpapaalam si David, hindi mo kaya yan. Champion yan si Goliath eh. Nakita mo ba yung suot-suot niya? Ang bibigat niya. Baka nga hindi mo kayang buhatin eh. Pero ano sabi ni David? Pinagtanggol niya. Ang Diyos po ay iniligtas ako sa kamay ng leon at ng oso. Ikinuwento niya kung paano niya iniligtas ang kanyang mga tupa sa kamay ng leon at ng mga oso. Amen? And after that discussion, pinayagan po ni Haring Saul si David. No? Okay, lumabang ka. Gamitin mo ang aking mga gamit. Shield, aking buckler, aking sword. Pero sabi ni David, baka mahirapan lang po ako. Hindi naman ako sanay gumamit ng espada eh. Hindi naman ako sanay gumamit ng shield. Baka mabigatan pa ako. Ano pong ginamit niya? Siya po ay gumamit lamang ng tirador or ng sling. At pumili ng 5 makikinis na bato. Bakit kaya 5? Ilan ba yung letter ni Jesus? 5, di ba? Pero wala pa naman si Jesus nun eh. No? Sa mga, guess lang ng iba. Siya po ay pumili ng 5 makikinis na bato at lumaban kay Goliath. Nung magkaharap sila ni Goliath, ang sabi ni Goliath, ano ba to? Bibigyan mo ako ng pipitsugin lang? Champion ako eh! Minamaliit na po si David. At ganoon din po ang mundo. Minsan mga kapatid, tayo po'y minamaliit ng mundo. Hindi nila alam na after this day, after these hours, no, ang mga anak po ng Diyos, after ng tribulation, ang mga anak po ng Diyos ay magre-reign for 1,000 years. At tayo po'y magiging hari. Kasama natin ang hari sa mga hari, which is Jesus Christ. Amen? Ang mundo po ay masyadong tayong minamaliit. Ang diablo po ay binabagsakan tayo, binabatuhan tayo ng maraming problema. No? Pero hindi po nila alam na matindi po ang tagumpay na nag-aantay po sa mga anak ng Diyos na nagpapatuloy at nagmamahal at nananampalataya po sa Kanya. Amen! At magsabi niya, Amen. Ano sabi ni Goliath? Come, lumapit ka at labanan mo ko so that your flesh nang maibigay kong yung bangkay sa mga ibon sa parang. Pero ano sabi ni David?
Thou comest to me with a sword and with a spear. Yeah. And with a shield. But I come to thee in the name of the Lord. I come in the name of the Lord. Yan po ang sandata ni David. The God of armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand. And I will smite thee, and I will take thine head from thee. And I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know, that all the earth may know, that there is God, that there is God, that all the earth may know, that you have the living God with you, that all the earth may know, that you are the champion, because of God. Amen. Praise the Lord. For the battle is not with you. For the battle is for the Lord. And He will give you into our hands. The battle is not with you. The battle is with the Lord. Amen. Hawak niya yung sling? Siguro, hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ni David nang hawak niya yung tirador. Pero alam ko po, mga kapatid, yung desire niya, yung courage, yung pananampalataya, yung faith na meron siya to defeat Goliath. And every one of us, mga kapatid, ay merong mga Goliath sa buhay. Kadalasan po, nung masakit mang isipin, na madalas po tayong natatakot sa mga Goliath natin sa buhay. Sa mga problema, sa mga sakit, karamdaman, obstacles, difficulties. And we should not be. Why? God is with us. Amen. Pinukol niya, tinamaan sa ulo si Goliath. At ang armies of Israel po ay nanalo because of God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Are you stay with me, mga kapatid? Dahil nakatong na kayo. Titigil ko na ito. Malapit na mo akong matapos. Eh, sino po ba ang real champion? Jesus is the real champion. Amen. Yung bakas po ng latigo sa likod niya, yung scars po sa kanyang kamay, yan po yung bakas na tayo po'y panalo. Amen. Amen? The devil tries to kill him. No? Yung siya po'y isinilang. Binalak po ng Herodes na ipapatay lahat ng bata, lahat ng lalaking bata sa Israel. Kita? Eh, hindi na po pwedeng pigilan Ito ang lang. plano ng Diyos na tayo po'y magiging panalo. Amen? Praise the Lord! And at the cross of Calvary, the blood of Jesus flowed. That's why it made us become the winners and the champions of this world. Our equipment is the Word of God. Kaya nga sinabi ko sa inyo, nasa inyo yung mga libro, nasa inyo mga Biblia. Yan po ang ating sandata. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Hanggang sa wakas po ng itong mundo, ang salita po ng Diyos ay manatili. Amen? Ano po sabi sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Ano po? And the Word was God. Ang salita po ng Diyos, siya mismo yan. So, hawak-hawak natin ang Diyos as long as nasa atin ang banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ito po ang magiging sandata natin sa mga hapon na, mga laban natin, mga hapon natin, dito po sa ating buhay sa mundo.
At ang magiging dahilan po ng ating pagkatalo, yung mga unforgiven sins po natin na hindi pa natin napagsisisihan sa ating Panginoon. This is the right time, mga kapatid, to claim the victory. Isuko natin ang ating buhay, ating mga kahinaan sa ating Panginoon, at bigyan tayo ng konkretong kalakasan. Amen? Ng konkretong kapangyarihan. At tayo po'y magiging panalo at pangsawalang hanggan. Tayo po'y tatayo, mga kapatid.